Tama po ba meron kayong maliit na sari-sari store na ipinasara ng Parañaque City? Tama po yan, Okay. sir. Ma'am, matanong ko lang, ano pong dahilan kung bakit po kayo ipinasara? Nasara po nila kami dahil sa kami daw po ay nagtitinda na walang business permit. Business ay bakit permit. naman kami makuha ng business permit? Ay maliit lang naman po yung tindahan namin. Lumalabas po, Sir Vin, na tama pong ating PPLO na since 2016 up to today, hindi po si nanay nag-a-apply ng business permit. Saan po ang mali rito kung titingnan po natin? Or maybe nagkulang din siguro sa barangay natin. Nagkaroon po ng conflict kasi po based sa inspection ng barangay, it's considering small business. Fortunately, meron pong naging complaint itong kanyang kapitbahay Okay. na malaki daw po itong negosyo. Alright. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Tama din natin ngayon si Ma'am Corazon Hapitan. Magandang araw po sa inyo, Ma'am. Magandang araw din po, sir. Alright. Carl. So, Ma'am, tama po ba meron kayong maliit na sari-sari store na ipinasara ng Parañaque City Business Tama. Permit? Tama po yan, Okay. sir. Ma'am, matanong ko lang, ano pong dahilan kung bakit po kayo ipinasara? Nasara po nila kami dahil sa kami daw po ay nagtitinda na walang business permit. Business ay bakit permit. naman kami makuha ng business permit? Ay maliit lang naman po yung tindahan namin. May barangay ka ba? Kompleto ako, sir, din po ng barangay, simulat sa pulpo. Ay kaya po, hindi naman namin kakayahin talaga po yung ganyang kalaki. At kami po ay walang hanap buhay, may mga sakit na po kami. Okay. So, yung sari-sari store, Ma'am, matanong ko lang, ano pong ang serbisyo na meron po yung sari-sari store? Ito po ba ay nagbebenta lang kayo ng mga pagkain? Yung, Ano po bang meron dyan sa sari-sari store ninyo? yung po yung mga biskwit, mga asin-asin, mga panggamit po sa araw-araw. Saka po kami may cook na ilan. Ilan-ilan lang. Yun lang pong tatama ron sa... Tapos ano po, nakikita ko dito, may mga fax, typing, printing for document, tapos merong mga Xerox, photocopy, tapos may parang dispenser ka dyan. Anong meron dyan? Yan, sir, yung dispenser po, water bindo yan, na yung nga, ang sabi nila daw po sa nagsumbong na yan, na hinihingan kami ng business permit. Ay naman ay hulog piso lang po, at saka 8 container lang po yan. Okay. Sa sari-sari store. Simulat sa pool po yun ang tinda-tinda namin po, pero kami may barangay permit, kumpleto May barangay po yan. permit. Okay, so napunta ang City Hall na parang pinasara kayo kasi hinanapan kayo ng business permit. Opo, na may nagsumbong po doon. Dahil may nagsumbong. Opo, nandyan po yung... Yung bang barangay, binigyan kayo ng barangay permit doon sa business permit ninyong sari-sari store sa barangay? Meron kayo? Meron po, kumpleto Okay, kami. sige. So, hindi ko maintindihan. So, hinanapan ka ng business permit sa tagal ng panahon, nagsasari-sari store ka, wala kang business permit. Wala po talaga. Basahin mo siguro. Ayan. yun, So, pursuant to an inspection headed by this office and for your failure to secure a mayor's permit to operate a business, we hereby order the closure of your business establishment engaged as a lessor, aka yung paupahan niya, retailer, yung sari-sari store niya, services in printing, na meron siyang services, na doon sa address na binabanggit dito, na effective immediately as operation of the same is in direct violation of Ordinance Number 19-29 as amended and other pertinent laws, ordinances, rules, and regulations. So, yun po ang sinabi ng BPLO, nahanapan po ng grounds. Kahit man sabihin po natin, ma'am, na mag-complaint itong kapitbahay nyo laban sa'yo, ay nasa BPLO pa rin yan ang pagsusuri kung sakaling may nakikita po silang grounds. Aside, ma'am, kasi doon sa sari-sari store, totoo na meron po kayong paupahan. May paupahan po kaming isa. Hanapin mo siguro yung barangay chairman kung Cap Christian Val Aguilar, Barangay Marcelo, Green Village, Parañaque City. Sir, magandang umaga po sa inyo, Cap. Sir, magandang umaga po at saka sa lahat po ng mga nanonood na nakikinig ng programa. Good Alright. evening. Sir, Yes, ano yes, pong sir. masasagot ng ating barangay tungkol po sa issue na to, na na-issuean po si nanay ng barangay permit pero pinasara po siya ng BPLO? Ano pong masasabi ng inyong tanggapan dito? Naging sitwasyon po natin dito sa tindahan po ni Nanay Hapitan, yung tungkol po dun sa complaint ng kanyang kapitbahay regarding po dun sa negosyo. Okay. Negosyo po ay allegedly, ang complaint ay meron pong mga karagdagang tinda
na nasuri po ng ating pinasuri po ng ating City BPLO at na-evaluate po ng kanilang mga inspektor para po ma-issuehan nitong closure order. Okay. Okay. Based po doon sa reklamo na natanggap po ni Mrs. Hapitan. Okay. Kap, matanong ko lang no, nag-issue po kayo ng barangay permit hanggang kasalukuyan dito kay ma'am. Tama po ba? Business? Yes po, meron po. So, ang tanong ko lang sir, kasi usually when someone applies for a barangay permit, if the barangay doesn't see them fit for this category of barangay permit only, di ba po ba nire-refer nyo yan sa munisipyo para mag-file ng so-called business permit or city? Yes po, ang barangay po, yung mga small businesses o yung meron pong less than... Yes sir. Ang tanong ko sir is, bakit nagkaroon parang ng conflict between BPLO and inyong barangay na nagbibigay kayo ng permit, tapos ngayon pinasara siya? So siguro, ma'am here is confused kasi nagbayad siya sa barangay permit, tapos ngayon pinasara siya ng business permit. Kung sa una pa lang, nag-apply siya ng barangay permit, nag-inspect yung barangay, nakita na, oh ma'am, pang BPLO na to, edi ipinasa nyo sana dun sa business permit and licensing office. Opo, meron pong karagdagang reklamo tungkol po dun sa tindahan at yan po ay... Sir, hindi po reklamo sir yung binabanggit ko na may nag-file ng reklamo dun sa business permit. Ang sa akin po sir, nung time na nag-apply pa lang si ma'am ng barangay permit, bakit hindi po inabisuhan ng barangay na mas maganda siguro na mag-business permit po siya? Yun po ang aking kaunang tanong. Nagkaroon ba ng inspeksyon, mga ganon, or advice sa kanya? Opo, nagkaroon po ang ating barangay ng inspection doon sa kanyang tindahan at nakita naman po natin na qualified naman po Okay. doon sa small business. Okay. Nakita ko yung point ninyo kasi meron pa rin kayong parang gusto nyo sabihin si Aling itong nagreklamo po sa amin. Opo. Si Aling Corazon, still meron pa rin dapat mag-apply ng business permit sa City Hall. Tama? Yes, tama Okay. po. But then again, sinasabi naman kanina ng co-host ko na si Carl, the Next Generation BTAG, why was he not advised for that? Kasi may mga ibang city, one-stop shop ginagawa na po yan. Ha? Correct. Dadaan ka sa barangay, etc. before opening the business. Was she in the assumption na okay na sa barangay? Kasi siguro sa katagal ng panahon nasanay siya na gano'n. Kaninong kasalanan po to? Sa kanya or nagkamali or maybe nagkulang din siguro sa barangay natin? Naghahanap lang po ako ng word. Saan po ang mali rito kung titingnan po natin? Opo, nagkaroon po ng conflict kasi po based sa inspection ng barangay, it's considering small business. Fortunately, meron pong naging complaint itong kanyang kapitbahay Okay. na malaki daw po itong negosyo. Alright, okay. Kausapin natin si Mr. Fernando Soriano ng City Administrator ng Parañaque City. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning po at good morning po kay Sir Ben at saka sa City Public po natin. Magandang umaga po. Alright. Kung masasagot ng ating Parañaque City regarding this matter, kasi may lumapit po sa amin na parang hindi po niya maintindihan kung ano po nangyari, bakit biglang napasara po siya, merong barangay permit naman daw siya. Siguro sir, sa kalinawan na din ni ma'am, ano pong masasagot na inyong tanggapan? Salamat. Una sa lahat po kami nagpapasalamat at naipaabot ito sa ating tanggapan sa pamamagitan ng programa po ng Sir Ben sa atin. Una po ay tutulungan po natin si nanay. As a matter of fact, kung naalala ko po, nagpunta po siya sa akin. Okay. And then, kung hindi ako nagkakamali about a month or 2 months ago, nagpunta po siya sa akin. And then what I did yesterday, ako po kaagad ay nagtanong sa ating BPLO. So, lumalabas po, Sir Ben, na tama po ang ating BPLO na since 2016 up to date, hindi po si nanay nag-a-apply ng business permit. But nonetheless, in spite of that po, ay tutulungan po natin siya. Kung ang problema po ay doon po sa assessment, tutulungan po rin natin siya na ma-legalize po ang kanyang negosyo. Ang problema po tungkol doon sa problema na nagkaroon ng away daw yung mga renters nila or the boarders nila, that is beyond the scope of the application for the business permit. What is important right now is matulungan natin. Ito po ang hinahanap natin ngayon ng ating bansa, mga small-scale business, katulad po ni nanay. Tutulungan po natin siya. Okay. Sir, ako po una sa lahat, nagpapasalamat na po, nasisiyahan na po si nanay. I know that you're trying to put it in humanitarian consideration and siguro on that situations na intindihan nyo man, sometimes we just have to understand with compassion. Kapareho po nito. Exactly. Kaya yun pong ginagawa ninyo.
Pasalamat na po sa inyo. Tulungan naman po natin siguro si nanay. Yun lang ating gustong sabihin sa inyo, sir. Ha? Yes. Opo, Ngayon sir. pa lang, And then, nagpapasalamat sana na po kami. Sana po, sir, kung makakadating po siya sa tanggapan po natin ngayon, Sige. agad-agad po natin siya tutulungan. Alright. Okay. Sige, Carl. Alright. So with that said, Soriano, maraming Ganun salamat din. po sa Sige, inyo. Barangay Chairman. At dun kay Cap Christian Val Aguilar. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Okay, Nay. Okay na sa'yo. Ay, sir, paano po kung malaki pa po yung talagang hindi po namin Gagawa naman ng konsiderasyon pag-uusapan eh. Huwag mong isipin agad yung negatibo. Nakikinig sa atin ang barangay. Nakikita ko naman willing silang tulungan ka. May konsiderasyon. Maraming po salamat sa inyo. Okay, walang anuman, Carl. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Itong pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Maraming salamat po sa agarang aksyon at agarang pagtulong sa aming problema. Maraming salamat po at kami muling magbubukas uli ng tindahan. Tinatanaw pong malaking utang na loob namin sa inyo ang lahat. At kami po ay binigyan ninyo ng ginhawa, naibsan ang aming matinding problema at hinagpis dito sa aming hanap buhay. Maraming salamat po.